Matapos ang mainit na pagtatalik ni Sergio at Camille ay mabilis na nakatulog ang lalaki. Hindi nito hinayaan na umalis si Camille sa kanyang tabi at sa halip ay magkayakap ang dalawa sa malambot na king-size mattress. Pero hindi makatulog si Camille sa tabi ng lalaki dahil na rin sa dami ng kanyang iniisip. Nagtaka siyang bumangon ngunit dahil mahigpit ang pagkakayapo sa kanya ni Sergio, kaya halos hindi niya maigalaw ang katawan. Pagal ng katawan niya at ubos na rin ang kanyang lakas dahil sa namagitan sa kanila ni Sergio. Kaya sa halip na pumalag sa pagkakayakap nito, ay nagpaubaya na lang si Camille. Buong magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Camille at kaunting kaluskos o liwanag lang ay nagigising na kaagad siya. Sa kalagitnaan ng mga nag-aagaw na antok na ulirat ni Camille, nagising siya nang marinig na tumunog ang cellphone ni Sergio nakapatong sa side table. Kaagad namang nagising si Sergio at inabot ang phone para sagutin, nang hindi malang inaalam kung sinong nasa kabilang linya. At bagaman inaantok pa, ay bumangon ito sa kama at nagsuot ng pajama habang kausap ang tao sa telepono. Hindi nagpahalata si Camille na nagising din siya sa tawag na yon. Nagkunwari lang siyang natutulog bagamat bahagyang nakasilip ang mga mata sa ginagawa ng lalaki. Hindi marinig ni Camille ang pinag-usapan ng mga ito, subalit dalawang salitang gumimbal sa kanya ng mga sandaling iyon. Pakaramdam niya ay pansamantalang tumigil ang kanyang mundo nang namutawi sa bibig ni Sergio ang tatlong salita: Ursula at gumising. Matapos magbihis ni Sergio ay sumulyap na muna siya kay Camille na mahimbing na natutulog. Inayos pa niyang makapal na comforter na nakabalot sa babae bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pakiramdam ni Camille ay may mahabang kutsilyong bumaon sa kanyang puso matapos siyang maiwang mag-isa sa loob ng malamig at malungkot na kwarto. Kung ganon, gumising na si Ursula at ang ibig sabihin lang nito ay siya, isang substitute, ay oras na para umalis sa buhay ni Sergio. Hindi na itinuloy pa ni Camille ang pagtulog dahil alam niyang kahit napilitin niya ang sarili ay hindi na muling matatahimik pa ang puso't isipan niya. Dahil sa natuklasan, nagpasya si Camille na bumangon na. Mabilis siyang laligot pagkatapos ay nagdesisyang bumalik na sa kanyang apartment. Subalit bago tuluyang umalis si Camille ay napansin niya sa coffee table ang isang brown envelope kung saan nakasulat ang pangalan ng research institute na binanggit ni Elias noon. Naalala ni Camille na sinabi sa kanya noon ni Sergio na nagpapaimbestiga ito tungkol sa research institute kaya naisip niyang buksan iyon. Total ay para naman yun sa kanya, ngunit nagdilim ang anyo ni Camille nang mabasang nilalaman ng mga dokumento. Kaya bitbit ang mga impormasyong iyon ay umalis si Camille at nagtungo sa sariling apartment. Eksakto nung pagdating niya doon ay nakasalubong niya si Elias na mukhang kababalik lang sa pag-jogging. Hindi nakasuot ng eyeglasses ang lalaki kaya mas bata itong tingnan kaysa sa orihinal na edad. Isang puting polo shirt at sports shorts din ang suot nito na mga sandaling yon kaya mas lalong nating maliwalas ang aura nito. Camille, bati ni Elias habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang puting face towel na nakasukbit sa balikat nito. Hindi ka umuwi kagabi? Pasimpleng tanong nito. May part-time job ako tuwing weekends at kapag late na akong nakakauwi, tumutuloy ako sa apartment ni Ami. Mas malapit kasi yon sa trabaho ko. Pagdadahilan ni Camille sa lalaki. Kaagad naman napansin ni Elias ang kiss mark na nasa bandang tenga ni Camille. Sa unang tingin pa lang ay mahalatang sinipsip yun ng isang lalaki ng mariin. Next time na malate ka ng uwi, galing sa part-time mo, tawagan mo lang ako at susunduin kita. Sa halip ay sagot ni Elias na pilit kinalma ang sarili. Bahagya namang lumamlam ang mga mata ni Camille. Hindi na ako magtatrabaho doon kahit kailan. Ano yan ay pinagtaka naman ni Elias. Siya nga pala, Kuya Elias, may alam ka bang kahit na ano mula sa Research Institute na nabanggit mo sa akin dati? Ang kaninang lihim na galit sa dibdib ni Elias ay biglang naglaho nang marinig itong sinabi ni Camille. Yes, of course. Si Professor Jones ang mentor ko nung nagtatrabaho pa ako sa Research Institute. He's excellent in that field. Kumulit naman ang noo ni Camille sa narinig. Kung ganun, bakit ang investors ng Research Institute ay ang Wong Group galing China? Hindi ba last year lang natuklasan na may illegal activities ang grupo dahil ginagawa nalang giniyapig ang mga homeless? Hindi lang ito nahuli ng mga otoridad dahil pinagtakpan ng kumpanyang iskandalo. Hindi ko yata kayang pagkatiwalaan ng institute na yan na gamutin si George, Kuya Elias. Umar ko naman na makakapal na kilay ni Elias dahil sa mga narinig mula kay Camille. Camille, saan mo naman nakuha ang ganyang mga impormasyon? Kunot nung tanong niya dito, inabot naman ni Camille ang dokumentong hawak at sinabing, ang boss ko na si Mr. Reynolds ang nag-imbestiga niyan para sa akin.
Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, Kuya Elias. Aksidente kasing nalaman ng boss ko na gusto kong dalhin sa research institute si George. Kaya tinanong niya ako. Paliwanag ni Camille. Alam ni Camille na gusto lang siyang tulungan ni Elias at dahil sa ginawa niyang iyon ay parang lumalabas na wala siyang respeto at tiwala sa pagmamagandang loob nito sa kanya. Hindi rin naman niya masisising lalaki kung hindi ito masusing mag-imbestiga. Malaki ang pasasalamat ni Camille kay Sergio sapagkat kung hindi dahil dito, hindi niya malalaman ng ganong ka-confidential na impormasyon. Matapos magbasa ay yun na kumunot ang noon ni Elias at kunwari humingi na sorry. I'm really sorry, Camille. Nang invite ako ng mentor ko, wala akong alam kung sinong investors ng Research Institute. I'm just too excited and I don't want your brother to miss such a great opportunity. Mahabang dahilan naman ni Elias. Marahang umiling si Camille sa kakiming humiti. Ayos lang yun, Kuya Elias. Naniniwala ko sa'yo. Sandaling nagalinlangan si Elias kung sasabihin ng nais. Pero maya-maya din ay nagsalita siya. Although may scandal before ang Wong Group, nandun naman si Professor Jones at nandun din ako, Camille. If you trust me, we can still take your brother to the institute. I'll make sure he doesn't fall into the wrong hands. Natigilan si Camille sa sinabi niya ng lalaki. Hindi niya akalain sasabihin niya ni Elias sa kanya. Lumalabas na parang gusto nitong ipagsapalaran niya ang kanyang kapatid sa institusyon na yon. Sorry, Kuya Elias, pero ayaw kong ilagay sa alanganin ang kapakanan ni George. Diretsang pagtanggi ni Camille sa sinamahan pa ng marahang pag-iling. Kahindik-hindik ang natuklasin ni Camille tungkol sa Wong Group na investors ng Research Institute. Sino ba naman ang may matinong pag-iisip na gagamitin ng mga taong palaboy para pag-eksperimentuhan? Hindi tayong turing ng mga to ng mga palaboy ko isang giniyapi, Camille. Pag-isipan mo na muna. Naintindihan kong wala kang tiwala sa Wong Group pero pati ba naman sa akin wala rin? Pangungubinsi pa ni Elias na may himig pagmamadali. Sa pangalawang pagkakataon umiling si Camille. Sorry talaga, Kuya Elias. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo pero ayaw ko lang talagang ipagsapalaran ng kapatid ko sa institusyon na yon kung hindi dahil sa inimbestigang sinagawa ni Sergio ngayon. Malamang ay habang buhay niyang pagsisihan na dinala niya si George sa institusyon na yon. Napansin naman ni Elias na tila buo ng pasya ni Camille na huwag na sumama sa kanya sa Research Institute. Palihim na nagkuyom ang kanyang mga kamao. But soon he apologized and smiled at the woman. I'm sorry, Camille. Masyado lang siguro akong umasa na madadala natin si George sa institute. Okay lang kung ayaw mo. Si George ay inalagaan ng maayos na rehabilitation center. Ngunit hindi pa rin ako titigil sa paghahanap ng isang mas mahusay na institute ng pagpapagamot para sa iyong kapatid. Saad ni Elias. Okay, maraming salamat, Kuya Elias. Matapos magpaalam ng lalaki, dumiretso na rin si Camille sa kanyang apartment para magpahinga. Masyadong maraming nangyari ng araw na yon, kaya pakaramdam niya'y pagod na pagod ang kanyang puso't isipan. Samantala, nang tumalikod si Camille ay sinundan nito ng nilisik na mga mata ni Elias. At ang mga ugat nito sa kamay ay sentido'y ng itingan dahil sa matinding galit. Ang biglang pakikialam ni Sergio ay ginugulong lahat ng kanyang mga plano. Pero mabuti na lang ay meron pa siyang alas. He always has a backup plan for everything he does. Ni minsan hindi pa siya nabigo na kunin mga bagay na gusto niya. Maging tao man yun o bagay, he has never once failed to get the things he wants. Be it people or things. Ilang araw nang nakalipas, walang balita si Camille kung nasaan si Sergio. Ni hindi ito tumatawag sa kanya na para bang nabura na siya sa mundo nito. At bagamat sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang paghandaan ng maaga ang mga posibilidad, ay naapektuhan pa rin siya. Maging sa trabaho ay nawala siya sa wisyo at paminsan-minsan ay nagkakamali kahit na metikuloso siya pagdating sa trabaho. Kaya naman pinilit ni Camille sariling isang tabi ang mga iniisip at mag-focus sa kanyang mga ginagawa. Biyernes ng tanghali, ang bagong CEO ng Debonair ay pinatawag si Camille sa sekretary nito upang mapunta sa VIP office. Kaagad namang tumalima si Camille kahit wala siyang idea kung bakit siya pinapatawag ng kanyang boss. Nang makarating sa opisina, kumatok na muna si Camille bago pumasok subalit napatda siya. Nang makita ko sino ang taong nadatnan niya, ang lalaking eleganteng nakaupo sa mamahaling sofa at magkakrus sa mga binti at braso ay walang iba kung hindi si Grudge Reynoso. Madilim at tila walang buhay pa rin ang mukha na matanda kung titingnan. Ang manipis nitong mukha at nakausling cheekbone ay dumagdag sa nakakatakot at intimidating na aura nito. Nang makita na pumasok si Camille sa opisina ay nagangat ng tingin si Grudge. Mula sa magazine na binabasa at sinabing, "Sit down, Miss Asuncion." Kumakabog ang dibdib ni Camille habang naglalakad. Papalapit sa matandang lalaki at marahang umpo si Camille sa single sofang katapat nito habang ninenerbiyos. "The 1-month grace period given to you by the court has ended, hasn't it?" Panimulang tanong ni Grudge. Hindi na kailangan tanungin ni Camille kung ano yon dahil alam na alam niya kung anong tinutukoy ng matandang lalaki. "Opo," sagot ni Camille na pinagsalikop ang dalawang kamay.
Makukuha na po namin ang certificate sa Lunes. Tumango-tango naman si Grudge. Good to hear that. Kapag nakuha mo ng certificate, bibigyan kita ng 10 million. Natigilan si Camille sa narinig sa kamabilis na iwinisiwas ang palad. Hindi ko po matatanggap yan, Uncle Grudge. Nautal na sagot ni Camille. Hindi naman tumatanggi si Camille sa alok na matanda pero alam niyang hindi ganun kadali makakuha ng pera kay Mr. Grudge Reynoso. Lahat ng bagay alam niyang merong kapalit. Hindi to compensation para sa'yo, Ane Grudge. Sakas tumingin na mataman kay Camille. I have conditions. Hindi kumibo si Camille at nakinig lang sa sasabihin ng matandang lalaki. Gusto kong kamuhian ka ng anak ko si Seryo bago niyo makuha ang annulment paper. And after you get the papers, leave Manila. Hindi maintindihan ni Camille kung anong ibig sabihin ng matanda na gusto nitong kamuhian siya ni Seryo. At isa pa, hindi pa siya handang umalis ng Maynila. Nakipaghiwalay na siya kay Seryo at wala naman siyang nagawang mali. Bakit naman siya aalis? Tinuwid ni Camille ang likod at saka tumingin ng diretso sa mga mata ng kaharap. Uncle Grudge, kung nag-aalala po kayo na pagkatapos ng annulment ay manggugulo ako, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po gagawin yun. At saka hindi po ako pumapayag na umalis sa Manila. Diretseng sagot ni Camille sa matanda. Tila hindi naman na-surprise si Grudge sa sinagot ng babae. Marahan niyang hinaplos ng daliri ang proselang tas at banayad na nagsalita. Ayaw mo umalis ng Manila dahil dito nagpapagamot ang kapatid mo, hindi ba? Nabasa ko medical records ng kapatid mo at ayon sa mga nalaman ko ay wala nang epektong treatment sa kanya. Bakit hindi mo gamitin ng perang ibibigay ko sa'yo para humanap ng mas mahusay na nursing home? Naikuyom ni Camille ang kanyang mga kamao at bago pa siya makasagot ay muling nagsalitang matandang kaharap. Little girl, kailangan mong malaman kung kailan ka dapat hihinto kapag nakaungos ka na. Makahulog ang sabi pa ni Grudge, saka muling humigop ng tsaa sa porselanang tasa. Kung hindi mo nais na makahanap ng isang bagong nursing home para sa iyong kapatid, aayusin ko ang lahat. Ngunit marahil ang lugar na pupuntahan ko ay maaring hindi sa gusto mo. Nanginig ang buong katawan ni Camille sa narinig. Ang ibig sabihin lang na matanda na kapag hindi siya makapalayo-layo sa kanyang kapatid ay pipilitin sila nitong paalisin. Hindi man lang siya pinagbigyan ng pagpipilian sama ngayon. Pwede po ba ako magtanong? Ano po bang nagawa ko sa inyo para kamuhian niyo ako ng ganyan? Hindi mapigil ang tanong ni Camille. Huli na para bawiin pa ni Camille ang sinabi ng mga sandaling yon pero hindi talaga niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya gayong wala naman siyang atraso dito. Sa tanong na yun ni Camille ay napangisi si Grudge. Buong akala niya para itong takot na kuting. Yun pala'y nagpapalitan niyo rin ito bilang tigre kung kinakailangan. Iha, dapat mong malaman na kung hindi dahil sa lola ni Seryo, hindi ka magiging parte ng pamilya. Ngunit hindi ko naisip na magkakaroon ka ng kakayahang manipulahin at akitin ng aking anak. Bukod ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging may bahay ng aking anak. Malapit na magpakasal ulit si Seryo at ayaw ko mamantsahan niya na isang tulad mo. Pagpapatuloy pa ni Grudge, otomatikong namulang buong mukha ni Camille sa sinabi ng matanda. Alam na alam talaga ng matanda kung paano manghamak ng tao dahil lang sa kinalakan niyang buhay ay maski maging babae ni Seryo hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang dumi na magmamantsa sa lalaki sa oras na dumikit siya dito. Matapos sa mga sinabi, tumayo na rin si Grudge. Nagpunta lang naman siya doon para magbigay ng utos sa babae at hindi para makipagdiskusyon dito. Sinabi ko na sa management ng Debonair na pirmahan ng resignation letter mo. Kaya maaari ka nang umuwi ngayon at tungkol sa napag-usapan natin, hindi ko nais na malaman ng ibang tao tungkol dito. Kung hindi mo magagawang hawakan ng mga kahinatnan, kung hindi lang sana hindi, 2 beses na sinuway na kanyang anak para sa babaeng ito, hindi na sana siya mag-abala pa na takutin ito. Hihintayin ko sagot mo, dagdag pa ni Grudge, habang tinutungo ang pinto. Alam na alam mo kung anong dapat gawin para kamuhian ka ng anak ko. Pakiramdam ni Camille na manhid ang kanyang mga bintit hindi makakilos. Matapos ang pag-uusap nila ni Mr. Grudge Reynoso, nagbalik siya sa wisyo matapos ng mahabang sandali at saka bumalik sa kanyang desk at nag-empake ng mga gamit. At dahil wala si Miss Diana sa kanyang mga kasamahan, sa trabaho na lang nakapagpaalam kay Camille, inisip ng mga itong iyon ang huling internship niya. Kaya emosyonal siya ng mga to. Nang makalabas si Camille, bitbit ang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit niya sa Debonair ay makulimlim ang kalangitan. At maya-maya pa nga, isa-isa nang pumatak ang ulan. Kaya ang ilan sa mga taong nakasalubong niya ay nagmamadaling humanap ng masisilungan. Si Camille lang ang bukod tanging naglakad sa ulan nang walang payong at hinaya ng sariling mabasa. Hindi niya may paliwanag pero kasing bigat ng malakas na pagbuhos ng ulan ng kanyang dibdib. Gusto niyang umiyak ng mga sandaling yun pero nakakapagtakang walang lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Nang marating ni Camille ang terminal ng bus, basang-basa na siya ng ulan kaya naman pinagtinginan siya ng mga naroon.
Tahimik na nakaupo si Camille sa waiting shed at matyagang naghintay na masakyan ng isang itim na Bugatting huminto sa kanyang tapat dahil traffic ng mga sandaling yon. Honey, umuulan, bulalas ng babaeng nakasungaw sa nakabukas na bintana na may maputla, ngunit maaliwalas na mukha. Stop messing around, anang pamilya ng tinig. Hindi siya maaring magkamali. Isang linggo lang silang hindi nakita pero alam na alam niya kung sino nagmamayari ng barito ng boses na yon. Otomatikong kumabog ang dibdib ni Camille habang nakatingin sa bintanang magarang kotse. Sa tabi na nakangiting babae, lumantad ang lalaking katulad ng dating may elegante, ngunit malamig na anyo, habang diretso lang ang paningin. Kumilos na takmang may pipinutin na magreklamong babae. Honey, I haven't seen rain in a long time. Kumabog ang dibdib ni Camille nang ma-realize kung sinong babaeng kasama nito ng mga sandaling yon. Don't worry, I'll let you see enough in the future. Yun ang huling salita na sinabi ng lalaki bago tuluyang sinarang bintana ng kotse at pinaharurot paalis sa lugar na yon. Sa kauna-unahang pagkakataon habang sinusundan ni Camille ang kotse, kung saan nakasakay ang taong mahal niya ay nakaramdam siya ng matinding kirot ng dibdib. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya kay Seryo. Sa lalaking una niyang minahal, ang maputik na tubig sa kalsada ay tumilamsik sa pantalon na suot ni Camille. Wala sa sarili niyang niyuko ang maruming pang-ibaba at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pait sa kanyang lalamunan. Hindi naman dapat siya makaramdam ng sama ng loob sa nakita dahil nung una pa lang ay substitute lang ang papel niya sa buhay ni Seryo. Matapos ng ilang minutong paglalakbay ng diwa ay nagbalik sa wisyo si Camille. Saka tumayo na nang may makitang bus na huminto sa kanyang harapan. Sumakay siya sa bus na mabigat ang dibdib at lihim na nagtatangis ang puso. Samantalang sa loob ng itim na Bugatti, walang sabi-sabing pinahinto ni Sir yung sasakyan sa gilid ng kalsada dahil isang pamilya na figurang nabistahan niyang nakaupo sa waiting shed. Stop the car! Utos niya sa kanyang driver. Bumuakas naman ang pagtataka sa mukha ni Ursula ng mga sandaling yon. Why honey? What's the problem? Clueless na tanong nito, subalit hindi na sinagot pa ni Sir yung tanong na yun ni Ursula. Sa halip ay bumaba siya ng kotse at sumugod sa ulan. Because he had long legs, he was at the waiting shed in just a few steps and called out to the woman wearing a white t-shirt and jeans. Camille? Pagtawag niya sa babaeng nakatalikod, lumingon naman ang babae at otomatikong namulang pisngin nito nang makitang mugapong mukha ni Seryo. Doon lang niya napagtantong hindi itong babaeng hinahanap niya. He must be going crazy because he thought he saw her earlier. Sorry, I made a mistake. Hinging paumanhin ni Seryo saka tumalikod at bumalik ng kotse. Nang makabalik siya ng sasakyan, ang nagtatago na mukha na kaagad ni Ursula ang sumalubong kay Seryo. Honey, bakit ka bumaba ng car? Nothing, may kling sagot ni Seryo, obviously ay wala sa mood. Hindi naman sumagot si Ursula pero kitang-kita sa mga mata nitong pag-iisip. Earlier, when they passed by the waiting shed, napansin niyang isang babaeng nakaupo doon. Maaari bang itong hinahanap ni Seryo? Samantalang kinuha ni Seryo ang kanyang phone at binuksan ng kanyang inbox pero katulad ng dati ang huling text niya pa kay Camille ang nabasa niya doon. Kahit mag-scroll pa siya, makikitang ilang beses lang itong nakipagpalitan ng text sa kanya. 2 days before he left for the US, he was busy taking care of Ursula's doctor because she had woken up from a coma. Huli na nang ma-realize niya na hindi pala siya nakapagpaalam sa babae kaya 2 araw na silang hindi nagkakausap. Ni-text sa tawag, hindi siya nakatanggap mula kay Camille na parabang mas naging malaya pa to at bigla siyang nakalimutan matapos niyang mawala ng ilang araw. Napansin naman ni Ursula na nakatingin sa cellphone ng lalaki kaya napasimple niyang sinandal ang ulo sa balikat nito at dinikit ang katawan. Pero natigilan siya nang biglang iiwas ni Seryo ang sarili sa kanya. Ang maputla niyang mukha ay lalong naging maputla dahil sa inasal ng lalaki. Honey, why are you? Don't get close because I'm wet. Hindi ka pwedeng magkasakit. Mabilis naman nasagot ni Seryo kay Ursula. Bigla namang umaliwala sa mukha ni Ursula dahil sa narinig at matamis na nagsalita. Honey, I saw you bought a gift for me. When are you going to give it to me? Malambing na tanong niya, kunot-no namang bumaling si Seryo sa lalaki. Anong regalo? Tila binusa naman ng malamig na tubig si Ursula dahil sa pagkapahiya sa kapilit ng ngumiti. Isn't there a picture of the pearl necklace that Secretary Noriega showed last time? No. Mabilis at prangkang sagot ni Seryo sa kaharap. Whatever you want, just find someone to buy it for you. And deduct it all from my black card. Tuluyan na nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Ursula matapos marinig ang mga yon. Hindi ba obvious sa mga sinabi niya na mas gusto niyang ito mismong personal na magbigay sa kanya ng regalo? Honey, I want that pearl necklace. Pagpupumilit naman nasabi ni Ursula, bagamat pabiro. Si Mr. Noriega nang bahalang mamili para sa'yo mamaya. Tugon ni Saryong hindi pa rin naintindihan ang gustong mangyari ni Ursula. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan pa ni Ursula ang kanyang sarili
at nakataas ang kilay na nagtanong, "Honey, para ba yung sa ibang girl? Who is she? Hindi mo pa naman nakikita ang necklace." Sa halip ay sagot ni Seryong hindi napansin ang madilim na anyo sa katabing babae. "Dadalhin ko lang ito upang ipakita sa'yo sa susunod." Pinipilit ni Ursula ang kanyang maliit at payat na kamay ng mahigpit, ngunit walang magawa kundi sumang-ayon sa sinabi niya. Okay. Ano kayang gagawin ni Camille ngayong puno ng pagbabanta sa kanyang ama ni Sergio para iwan niyang anak nito? Dahil sa pagbalik ni Ursula, tuluyan na kayang iwan ni Sergio si Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.